Martial Peak, Kabanata 5085. Umuusad ng maayos. Tumalikod si Gui Liao at sumaludo kay He Yuan bago nagpaliwanag. Master, tulad ng alam mo, mahirap makakuha ng Profound Yin Spirit Fruits. Pagkatapos mong magsimulang magpagaling, ginawa ko ang aking makakaya upang maghanap ng isa, ngunit pinagsisisihan kong hindi nagtagumpay sa maikling panahon. Dahil doon, maaaring hindi naintindihan ni Yang Kai ang aking intensyon. Matapos hilingin ang spirit fruit ng ilang beses ngunit walang resulta, nakipag-away siya sa aking Black Ink disciple, si Liu Zian. Pinarusahan ko sila ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos noon, nagalit si Yang Kai at umalis sa kastilyo. Hanggang sa ipinatawag mo siya ay bumalik siya. Iyan ba ang kaso? Kumunot ang noo ni He Yuan. Sumagot si Yang Kai. Hindi ako sigurado kung ginawa ni Master Gui Liao ang lahat para hanapin ang spirit fruit. Gayunpaman, pagkatapos kong pumunta sa kinaroroonan ni Zhao Gu at nangako na aayusin ko ang dalawang artifact para sa kanya, nakakuha siya ng Profound Yin Spirit Fruit para sa akin sa loob ng 3 araw. Ipinaliwanag ni Gui Liao. Iyon ay noong naging available ang Profound Yin Spirit Fruit sa teritoryo. Sinamantala ko ang pagkakataon at bumili ng isa, iniisip ko na ibibigay ko ito sa iyo kapag bumalik ka, ngunit tila wala kang balak na bumalik. Nang matapos ang kanyang mga salita, kinuha niya ang isang kahon mula sa kanyang space ring at binuksan ito. May isang Profound Yin Spirit Fruit na nakaupo sa loob nito. Pinanlakihan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at palihim na sinumpa siya, iniisip na malamang na inihanda na ito ni Gui Liao. Napabuntong hininga si Gui Liao. Hindi ka nagpakita, at hindi ko alam kung nasaan ka. Sa loob ng mahabang panahon ay nalaman kong nagpino ka ng mga artifact sa lugar ni Zhao Gu, at ang iyong miniature universe ay ganap na nakabawi. Sa sandaling iyon, nawalan ng salita si Yang Kai sa kabila ng pakiramdam na naagrabyado. Noong una ay gusto niyang ilantad si Gui Liao kay He Yuan, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay nakaisip na ng isang malinis na paliwanag. Ngayon, nasa dilema siya. Pagkatapos pagsamahin ang sarili, nagayos si Yang Kai at sinabing, kung ganoon, malamang na hindi kita naiintindihan, Master Gui Liao. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ayos lang, ikaw ang Black Ink disciple ng Master Territory Lord. Dahil iyon ang utos niya, talagang gagawin ko ang aking makakaya upang maisakatuparan ito. Binigyang diin ni Gui Liao ang kanyang katapatan kay He Yuan. Hindi handang mag-aksaya si He Yuan ng kanyang oras sa pagharap sa ganoong maliit na isyo, kaya kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, dahil ito ay hindi pagkakaunawaan, tapusin na natin ang usaping ito dito. Ngayong kumpleto na ang iyong miniature universe, hindi ka nahaharap sa anumang isyo kapag naglilinang. Tinitigan si Yang Kai, binago niya ang paksa sa pagsasabing, dalubhasa ka sa artifact refining. Magalang na sumagot si Yang Kai. Hindi ako mangangahas na sabihin na eksperto ako sa artifact refining. Isa o dalawa lang ang alam ko tungkol dito. Bahagyang tumango si He Yuan at iniabot ang kanyang kamay kay Gui Liao, na nakuha ang pahiwatig at nagmamadaling naglabas ng sibat mula sa kanyang space ring bago kumalas patungo kay Yang. Ginawa mo ba itong artifact? Tanong ni He Yuan. Pagkatapos kunin ang sibat, sinuri ito ni Yang Kai at nakilala na isa itong artifact na ginawa niya. Higit pa rito, kung hindi siya nagkakamali, ito ang unang artifact na ginawa niya pagkatapos niyang sundan si Zhao Gu sa kanyang bagong pag-aaring lupain. Bagamat nakagawa siya ng maraming artifact sa paglipas ng mga taon, walang napakaraming bilang ng mga ito. Sa makatuwid, natatandaan niya ng malinaw ang bawat piraso. Ang sibat na ito ay isa sa mga artifact na inatas ang linisin niya sa oras na iyon, kasama ang isang artifact armor na maaaring tumakip sa itaas na bahagi ng katawan. Habang inaalala niya ang mga hinihingi ng customer at ang mga detalye ng artifact armor, agad na napagtanto ni Yang Kai na si Gui Liao ang patron na gustong gumawa siya ng lance at artifact armor. Tila nakipag-ugnayan na si Gui Liao kay Zhao Gu sa oras na iyon. Ang dahilan kung bakit makukuha ni Zhao Gu ang kanyang bagong pag-aaring lupain ay maaaring may kinalaman kay Gui Liao. Tumigil si Yang Kai sa pagmumuni-muni dito at tumango. Ako ang gumawa nito. Nang marinig iyon, naging masigasig si He Yuan. Gaano katagal ang iyong ginawa? Sumagot si Yang Kai. Mga 2 buwan. Lumiwanag ang mga mata ni He Yuan. 2 buwan lang ang inabot mo para gumawa ng ganoong artifact. Mukhang ang galing mo talaga sa artifact refining. Maraming salamat sa iyong papuri, Master. Ayon sa human standards, halos hindi ako kwalipikadong matawag na Great Master pagdating sa aking mga kasanayan sa artifact refining. Ito na ang pinakamahusay na magagawa ko.
Nakakamangha na nagagawa mong pinuhin ang mga ganoong artifact. Sigurado akong alam mo na dahil sa kakaibang kapangyarihan ng Black Ink Clan, hindi kami sanay sa artifact refining. Sa makatuwid, mahirap para sa amin na makakuha ng mga artifact na nababagay sa amin. Kaya naman ang mga human artifact refiner ay lubos na pinahahalagahan sa Black Ink Clan. Sa gilid, ngumiti si Guiliao at tumango. Tama ka, Master. Ang mga Great Master Artifact Refiner tulad ni Yang Kai ay mas bihira pa. Binigyan ng sapat na oras para lumago, makakagawa siya ng mas magagandang artifact. Mataimtim na tiningnan ni Hiyuan si Yang Kai. Kung gusto kong tumuon ka sa paggawa ng mga artifact, sa tingin mo gaano kalaki ang maaari mong pagbutihin sa iyong mga kasanayan sa artifact refining? Tumuon sa paggawa ng mga artifact. Si Yang Kai ay lumitaw na nalilito. Master, mangyaring unawain na ang daw ng artifact refining ay isang libangan ko lamang. Sana ay makapag-focus ako sa martial daw para matulungan kita sa larangan ng digmaan. Tumango ang isang nasisiyahang Hiyuan. Napakaalalahanin mo iyan. Gayunpaman, paano kung ipilit kong tumuon ka sa daw ng artifact refining? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Yang Kai. Dahil ito ang utos mo, Master, tiyak na susundin ko ito. Gayunpaman. Sige. Sabi ni Hiyuan. Wala akong kakaibang kakayahan sa daw ng artifact refining. Gaano man ako kahirap subukan, sa pinakamainam ay magiging Grandmaster ako sa hinaharap. Walang posibilidad na maging Great Grandmaster ako. May pagkakataon ka bang maging Grandmaster? Nagningning ang mga mata ni Hiyuan habang tumatawa. Kahanga-hanga. Isang nag-aalangan na si Yang Kai ay nagtanong. Kailangan mo ba akong gumawa ng anumang artifact para sa iyo, Master? Kung ganoon nga ang kaso, gagawin ko ang lahat para hindi ka bigan. Kailangan kong pinuhin mo ang isang artifact para sa akin, ngunit. Nahuli ni Hiyuan ang sarili at huminto sandali. Bumalik ka at magpahinga ka muna. Sasamahan mo ako sa isang lugar sa loob ng ilang araw. Sa kabila ng mukhang naguguluhan, binati siya ni Yang Kai at umalis sa bulwagan. Pagkaalis niya, nagtanong si Guiliao. Dadalhin mo ba siya sa Royal City, Master? Tumango ang isang nasa sabik na si Hiyuan. Oo. Nag-utos na ang Royal Lord na sa tuwing makakahanap tayo ng mga human artifact refiner sa ating mga teritoryo, kailangan nating ipadala sila sa Royal City. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan sa likod nito, kaya sigurado akong natatandaan mo pa iyon. Oo, magalang na sagot ni Guiliao. Kumusta ang pag-usad ng plano ng Royal Lord, Master? Sa pagbanggit nito, nag-alala si Hiyuan. Hindi maganda ang takbo. Bagamat ang ilang mga prototype ay ginawa, ang mga ito ay mahina at hindi mapagkakatiwalaan, ganap na hindi maihahambing sa mga warship na pag-aari ng humans. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng mga bihasang artifact refiner. Si Yang Kai ay isang Great Master sa ngayon, at maaari siyang maging isang Grandmaster balang araw. Marahil ay hindi niya magagawang pangasiwaan ang plano, ngunit tiyak na makakatulong siya sa ilang mahahalagang bahagi. Ang isang tulad niya ay eksaktong kailangan ng Royal Lord. Napabuntong hininga si Hiyuan. Nakakahiya. Medyo malakas siya kung tutuusin. Ang dahilan kung bakit niya personal na pinasama si Yang Kai noon ay dahil ang huli ay nagpakita ng pambihirang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kumpara sa lakas ni Yang Kai, ang plano ng Royal Lord ay tiyak na mas mahalaga. Walang pagpipilian si Hiyuan kundi pakawalan siya. Sinabihan si Yang Kai na maghintay ng ilang araw bago umalis kasama si Hiyuan. Bagamat nagkunwari siyang naguguluhan, alam niyang maayos ang pag-usad ng kanyang mga plano. Naisip niya na dinadala siya ni Hiyuan upang makita ang Royal Lord. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkasabik at pagkabalisa. Nasasabik siya dahil lahat ay nangyayari ayon sa plano. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, malalaman niya sa lalong madaling panahon kung sino ang mga human artifact refiner na gumawa ng mga artifact para sa Black Ink Clan pati na rin ang kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda, siya ay nababalisa dahil hindi madaling makitungo sa isang Royal Lord, na kasing kapangyarihan ng isang 9th grade old ancestor. Sa harap ng ganoong nilalang, hindi siya maglalakas loob na sabihin na hindi siya malalantad. Noong siya ay nasa Royal City ng mag-isa, kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Sa halip na walang gawin sa kastilyo, tumungo si Yang Kai sa lungsod. Sa paglipas ng mga taon, ang pangunahing dahilan kung bakit siya nakipagtulungan kay Zago upang pinuhin ang mga artifact ay dahil gusto niyang kilalanin ang kanyang sarili bilang isang dalubhasa sa artifact refining at maakit ang atensyon ni Hiyuan. Kasabay nito,
medyo marami na rin siyang naipon na Black Ink coins. Para sa bawat artifact na ginawa niya, nakatanggap siya ng 7,000 Black Ink coins. Sa nakalipas na 7 hanggang 8 taon, nakagawa siya ng humigit kumulang 50 artifact at sa gayon ay nakakuha siya ng higit sa 300,000 Black Ink coins. Sa katunayan, ang kapangyarihan sa pagbili ng Black Ink coins ay hindi kapanipaniwala. Batay sa rate ng conversion, ang 300,000 Black Ink coins ay magiging katumbas ng 3 bilyong heaven opening pills. Bagamat walang silbi ang Black Ink coins kay Yang Kai, magagamit niya ang mga ito para bumili ng mga mapagkukunan ng cultivation. Ito ang unang pagkakataon na nagdala siya ng napakaraming pera at bumili ng mga bagay sa lungsod, kaya na-curious siya sa lahat. Napakaraming Black Ink disciples sa lungsod, ngunit lahat sila ay sumunod sa likod ng kanilang mga guro. Siya ang nag-iisang Black Ink disciple na nag-iisa, kaya naman nakuha niya ang atensyon ng maraming Black Ink clansmen. Bagamat interesado sila, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya kapag na-detect ang kanyang 7th grade heaven opening realm cultivation. Ang taong maaaring makapinsala sa isang 7th grade heaven opening realm master ay kailangang maging isang territory lord sa pinakamababa. Bukod pa rito, narinig nila na ang namumunong territory lord dito ay kumuha ng isang 7th grade Black Ink disciple kamakailan. Marahil ang tao na ito ay ang Black Ink disciple na iyon. Tiyak, walang maglalakas loob na tumingin sa Black Ink disciple ng territory lord. Mayroong maraming mga tindahan sa lungsod, at pagkatapos na bisitahin ang ilan sa mga ito, napagtanto ni Yang Kai na ang Black Ink clan ay nagtataglay ng tunay na napakalaking mapagkukunan ng pagtatanim. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Ang Black Ink battlefield ay malawak, at ang Black Ink clan ang sumasakop sa karamihan nito. Mayroong hindi mabilang na universe world sa mga teritoryong iyon na maaaring minahan. Sa makatuwid, hindi sila nagkukulang sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Ibang-iba ito sa sitwasyong kinaroroonan ng mga tao. Magagawa lamang nilang mangagaw ng ilang lugar sa pag-aani ng mapagkukunan at kunin ang mga mapagkukunan doon sa maikling panahon pagkatapos talunin ang Black Ink Clan's army. Matapos ang Black Ink Clan ay tapos na sa pagpapagaling, ang humans ay kailangang isuko ang mga lugar na iyon sa pag-aani ng mapagkukunan. Ang ganitong uri ng pag-ikot ay hindi kailanman natapos. Sa sinabi nito, ang Black Ink Clan ay hindi nagawang direktang pinuhin ang mga mapagkukunang ito upang linangin. Sa halip, kailangan nilang itapon ang mga ito sa Black Ink nests, na magbubunga ng Black Ink strength. Noon lang magagamit ng Black Ink clansmen ang Black Ink strength. Ang mga mapagkukunan na hinahangad ng mga human cultivator ay hindi direktang magagamit ng Black Ink clansmen. Sa makatuwid, ang mga mapagkukunang ito ay nakakagulat na abot kaya sa lungsod ng Black Ink clan na ito. Ang 300,000 Black Ink coins na mayroon si Yang Kai ay nagkakahalaga ng 3 bilyong heaven opening pills. Kung siya ay nasa isang lungsod na pinamamahalaan ng mga tao, uubusin niya ang lahat ng pera sa pagbili ng 2 o 3 set ng 7th grade na materyales. Gayunpaman, sa lungsod na ito, nakabili siya ng higit sa ika-10 ng Setyembre ng 7th grade materials gamit ang kanyang Black Ink coins. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kapangyarihan sa pagbili ng dalawang pera na ito ay kahanga-hanga. Biglang nakaramdam ng panghihinayang si Yang Kai, iniisip na dapat ay nakakuha siya ng ilang Black Ink coins mula kay Zongliang at sa iba pa noong nasa Blue Sky Pass siya noon. Ang humans mula sa iba't ibang Great Passes ay nakaipon ng napakalaking halaga ng Black Ink coins sa mga nakaraang taon, na lahat ay nakolekta mula sa larangan ng digmaan pagkatapos nilang talunin ang Black Ink clan sa mga nakaraang taon. Kukunin nila ang mga Black Ink coins mula sa mga patay na Black Ink clansmen, ngunit ang pera ay walang silbi sa kanila, kaya itatambak na lang nila ang mga ito. Sa paglipas ng mga taon, malamang na nakaipon ang Blue Sky Pass ng trilyong Black Ink coins. Kung dinala ni Yang Kai ang mga Black Ink coins na iyon, maaari niyang makuha ang lahat ng mapagkukunan sa teritoryo ni Hiyuan. Marshall Peak, Kabanata 5086. Plano ng Black Ink Clan. Tiyak, magdudulot ito ng kabuluhan kung talagang gagawin iyon ni Yang Kai. Nagsisilang siya na hindi siya nagdala ng ilang milyong Black Ink coins. Kung hindi, maaari siyang bumili ng isang patas na halaga ng mga mapagkukunan ng hindi napapansin. Higit sa ika-10 ng Setyembre ng 7th grade na materyal ay walang halaga kumpara sa kanyang kabuuang kayamanan, ngunit maaari niyang pinuhin ang mga ito nang hindi nababahala na mahuli. Ito ang dahilan kung bakit siya umalis sa kastilyo upang bumili ng mga mapagkukunan. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili kapag nakita siya ni Heyuan na nagpino ng mga mapagkukunan. Nang hindi nagtagal ng mahabang panahon, inubos niya ang kanyang Black Ink coins at bumalik sa kastilyo upang simulan ang paglilinang.
Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay ipinatawag siya ni Hiyuan. Sa itaas ng isang bakanteng parisukat sa gitna ng kastilyo, isang malaking barko ang umaaligid sa himpapawid. Mahigit 100 Black Ink clansmen ang handa na sumakay sa barko kasama si Hiyuan, kasama si Yang Kai. Ang malaking barkong ito ay hindi isang warship. Isa lang itong artifact ng flight type. Dahil sa kahusayan ni Yang Kai sa artifact refining, magtatagal lang siya para makagawa ng katulad na barko. Gayunpaman, kakailanganin niya ng mas mahabang oras at mas maraming lakas upang makabuo ng isa kaysa sa paggawa ng isang ordinaryong artifact. Sa paglipas ng mga taon, wala sa mga feudal lords na kanyang mga customer ang humiling sa kanya na gumawa ng artifact na uri ng paglipad. Para sa mga feudal lords, ang mga artifact na maaaring magligtas ng kanilang buhay o pumatay sa mga kaaway ay higit na mahalaga kaysa sa mga artifact na uri ng paglipad. Higit pa rito, ang mga materyales na ginamit upang bumuo ng isang artifact na uri ng paglipad ay mas mahal kaysa sa mga ginamit para sa paggawa ng isang ordinaryong artifact. Babalik ako mula sa Royal City sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ko, ikaw na ang mamamahala sa mga gawain sa teritoryo. Sabi ni Hiyuan kay Gui Liao. Huwag kang mag-alala, Master. Hahawakan ko ng maayos ang lahat. Magalang na sagot ni Gui Liao. Sinabi pa ni Hiyuan. Pagbalik ko, hahayaan kitang pumasok sa Black Ink Nest para maging territory lord ka. Sapat na ang naipon mo sa paglipas ng mga taon para magawa iyon. Sa isang iglap, nabalisa si Gui Liao. Maraming salamat, Master Territory Lord. Hindi kita bibiguin. Bahagyang tumango si Hiyuan, pagkatapos ay sinabi sa Black Ink clansman na responsable sa pagkontrol sa malaking barko. Tara na, kasunod ng kanyang utos, ang barko ay humugang at umangat sa langit. Matapos lumiko sa ibang direksyon, nag-transform ito sa isang sinag ng liwanag at umalis sa lugar sa bilis ng kidlat. Sa kubyerta, tinitigan ni Hiyuan ang kawalan at nahulog sa kanyang iniisip. Tahimik lang na nakatayo si Yang Kai sa likuran niya sa paraang sunod-sunuran. Bihira akong kumuha ng mga tao. Ang huling beses na ginawa ko ito ay 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang Black Ink disciple na aking kinuha noong panahong iyon ay katulad mo. Malakas siya. Biglang sabi ni Hiyuan. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang gustong sabihin ng ibang lalaki. Bagamat tila isang maliit na usapan, hindi niya akalain na ang isang territory lord ay mag-aaksaya ng kanyang oras sa ganoong paraan. Kaya naman, nagpasya siyang manahimik para hindi siya makapagsalita ng mali. Sinundan niya ako sa loob ng 1,000 taon at gumawa ng maraming kontribusyon. Sa kasamaang palad, napatay siya sa larangan ng digmaan sa huli. Napabuntong hininga si Hiyuan. Sa teorya, ang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay katumbas ng isang feudal lord. Gayunpaman, ang isang 7th grade human ay palaging magiging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong feudal lord. Ang mga pinakamalakas ay nakakasugat pa ng mga bagong na-promote na territory lords. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang paglilinang ng mga tao ay tungkol sa akumulasyon. Kahit na ang 2 tao ay pareho sa 7th grade Heaven Opening Realm, maaaring may pagkakaiba ng ilang libong taon ng cultivation sa pagitan nila. Kaya, may malaking agwat sa kapangyarihan sa pagitan nila. Tumango si Hiyuan. Ito ay tungkol sa akumulasyon para sa mga tao, at ito ay parehong kaso para sa Black Ink Clan. Gayunpaman, sa pangkalahatan, tumatagal ng mas maikling oras para sa Black Ink Clan na maging mature kaysa sa humans. Bukod dito, ang lahat ng aming pag-akyat ay umaasa sa Black Ink Nests. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang individual na kapangyarihan ng Black Ink Clan ay mas mahina kaysa sa humans. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai. Hindi ko pa naisip ang tungkol dito. Nang hindi lumingon, nakangiting sinabi ni Hiyuan. Ang mga tao ay umaasa sa kanilang mga sarili upang makalusot habang ang Black Ink Clan ay kailangang gumamit ng mga panlabas na tulong para magawa ito. Yun ang pinagkaiba namin. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi maihahambing sa atin pagdating sa populasyon. Mayroon kaming walang katapusang supply ng mga sundalo habang may limitadong bilang ng mga human cultivator sa bawat Great Pass. Sa kabila nito, bihira ang anumang Great Pass na nasakop sa mga nakaraang taon. Minsan, hindi ko maiwasang humanga sa determinasyon at tiyaga ng mga tao. Si Yang Kai ay sensitibong nakakuha ng mahalagang impormasyon sa mga salita ni Hiyuan. Master, sinabi mo na bihira ang anumang Great Pass na nasakop noon. Ibig sabihin nangyari na to dati. Nilinggan siya ni Hiyuan at nagtatakang nagtanong. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Talagang nangyari ito noon. Naramdaman ni Yang Kai na lumulubog ang kanyang puso.
Habang nananatiling kalmado, umiling siya. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Kung tutusin, kaunting panahon pa lang mula nang dumating ako sa larangang ito. Malumanay na tumango si Heyuan. Talagang matagal na itong nangyari. Dapat ikahiya ng mga tao ang pangyayaring ito, kaya natural na hindi nila ito ipagkakalat. Marahil ay nabura na nila ang lahat ng mga talaan nito. Alin sa mga Great Passes ang nasakop noon? Alam ni Yang Kai na bilang isang Black Ink disciple, hindi siya dapat nagtanong ng napakaraming tanong. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kanyang pagkamausisa. Matagal nang nangyari na hindi ko na maalala. Pag-isipan ko. Naniniwala akong tinawag itong Great Evolution Pass. Oo, ito ang Great Evolution Pass. Great Evolution Pass. Great Evolution Paradise. Napailing si Yang Kai sa kaibuturan. Ang Great Passes ay karaniwang ipinangalan sa Cave Heavens at Paradises. Sa pagbanggit ng Great Evolution Pass, ang Great Evolution Paradise lang ang naiisip ni Yang Kai. Iyon ang paraiso kung saan nanggaling si Grandmaster Mafan. Ang Good Fortune Divine Furnace na maaaring gamitin upang kunin ang mga materyales na may mataas na pagkakasunod-sunod mula sa mga mas mababang uri ay isa sa mga pangunahing pamana ng Great Evolution Paradise. Noon, upang ipaglaban ang karapatang gamitin ang Good Fortune Divine Furnace, ang Cave Heavens and Paradises ay nakipagtawaran kay Yang Kai sa loob ng mahabang panahon. Inalis ang Great Evolution Paradise sa 72 Paradise, at si Grandmaster Mafan ay isang nalalabi lamang ng Great Evolution Paradise. Si Yang Kai ay palaging nagtataka tungkol sa kung anong uri ng krisis ang kinakaharap ng isang paraiso upang maging sanhi ng pagbagsak nito. Ngayon, tila may kinalaman ito sa katotohanan na ang Great Evolution Pass ay nasakop sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, maliban sa mga Old Ancestor, walang iba ang tila nakakaalam sa nangyari sa nakaraan. Maging si Grandmaster Mafan mismo ay tila hindi alam ang mga detalye. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakarating sa Black Ink Battlefield dahil palagi siyang naninirahan sa 3,000 mundo. Iyon ang tanging Great Pass na nagawa naming masakop. May bakas ng sama ng loob sa tono ni Heyuan. Bagaman marami kaming pagkakataong masakop ang ibang Great Passes noong nakaraan, palagi kaming mabibigo sa aming mga pagtatangka sa huli. Ang katatagan at pagtitiyagan ng mga tao ay hindi maisip. Isa kang tao pati na rin ang Black Ink Disciple, kaya tiyak na mas naiintindihan mo ang humans at ang Black Ink Clan kaysa sa karamihan. Alam mo ba ang kalakasan at kahinaan ng dalawang lahi? Natigilan si Yang Kai nang bigla siyang tinanong ng ganoong tanong, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, sumagot siya. Tulad ng sinabi ni Master, ang Black Ink Clan ay may walang limitasyong supply ng mga sundalo habang may limitadong bilang ng mga cultivator ng tao. Yan ang kalamangan ng Black Ink Clan. Gayun din, ang Black Ink Strength ay isang nakakalito na problema para sa mga tao. Noong nakaraan, sa sandaling sila ay sinalakay ng Black Ink Strength, kailangan nilang isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe o patayin ang kanilang sarili sa lugar. Kung hindi, sila ay magiging Black Ink Disciples. Gayunpaman, dahil naimbento ng humans ang Purifying Black Ink Pills, ang banta ng Black Ink Strength ay lubhang nabawasan. Talaga. Ngumuso si Heyuan. Ang Purifying Black Ink Pills ay ginagamit ng humans para pigilan ang Black Ink Strength ngayon. Kung mawawala ang kalamangan na ito, wala itong silbi kahit gaano pa karami ang mga sundalo natin. Ang mga tao ay mayroon ding mga warship. Iyon ang kanilang pinakamalaking bentahe. Ang warship ay ang pinakadakilang sandata para sa parehong pagkakasala at depensa. Sa pamamagitan lamang ng isang maliit na bilang ng mga tao na kumokontrol sa warship, maaari itong magdulot ng matinding casualty sa larangan ng digmaan. Kung ang mga tao ay hindi nagkaroon ng mga warship, nawasak na sila ngayon. Naglaro si Yang Kai sa pagsasabing. Kung ang Black Ink Clan ay mayroon ding mga warship, ang humans ay hindi magiging tugma sa atin. Sa kasamaang palad, napakahirap na pinuhin ang isang warship. Tanging ang Great Grandmasters lang ang makakagawa niyan. Bagamat alam ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa artifact refining, hinding-hindi ako makakagawa ng warship sa buong buhay ko kahit gaano pa ako kahirap. Lumingon si Heyuan sa kanya at ngumiti. Bagamat hindi mo ito magagawa, hindi ibig sabihin na walang ibang makakarating. Nagtataka na sinabi ni Yang Kai. Master, ibig mong sabihin. Sinabi pa ni Heyuan. Hindi lang ikaw ang nakaisip ng ideyang ito. Sa katunayan, ang Royal Lord ay nagtatrabaho para sa layuning ito sa loob ng mahabang panahon. Sinusubukan ng Black Ink Clan na lumikha ng warship, at nakamit namin ang ilang tagumpay sa ngayon. Agad na nagulat si Yang Kai. May isang Great Grandmaster Artifact Refiner sa Black Ink Clan.
Umiling si Heyuan. Wala akong ideya kung siya ay isang Great Grandmaster. Marahil ay medyo malayo pa siya sa ranggo na iyon, ngunit tiyak na papalapit na siya rito. Sa paglipas ng panahon, magagawa niyang pinuhin ang isang warship. Iyan ang dahilan kung bakit kita dinadala sa Royal City. Nang malaman ang kanyang intensyon, sinabi ni Yang Kai. Master, gusto mo bang tumulong ako sa paggawa ng warship? Tumanggaw si Heyuan. Ikaw ay isang Great Master sa artifact refining, kaya dapat ay makatulong ka. Kung tutusin, walang masyadong artifact refiner na kasing kakayahan mo sa Black Ink Clan. Nang marinig iyon, sinabi ni Yang Kai. Dahil ito ang iyong utos, gagawin ng lingkod na ito ang kanyang makakaya upang sumunod. Tila natuwa si Heyuan sa kanyang tugon. Gawin mo lang ang iyong makakaya kapag nandyan ka, at huwag magdulot ng gulo. Kung ang ibang territory lords ay nakatingin sa iyo, sabihin mo lang sa kanila na ikaw ang aking Black Ink disciple. Kapag nagawa mong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili, ikaw ay magiging isang mahusay na contributor sa Black Ink Clan. Gagantimpalaan kita ng maganda pagdating ng panahon. Nambobola mo ako, Master. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Habang nakatalikod sa kanya, iwinagayway ni Heyuan ang kanyang kamay. Makararating na tayo sa Royal City sa loob ng ilang araw. Hindi mo kailangang manatili dito. Magpahinga ka na, pagkatapos ay magre-retiro na ako sa aking silid. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at humakbang paatras bago tumalikod para umalis. Pagkatapos niyang makapasok sa silid na nakatalaga sa kanya, naupo si Yang Kai na naka-cross legs at naglabas ng isang set ng 7th grade na materyales para linangin. Bagamat mayroon na siyang haka-haka tungkol sa mga intensyon ni Heyuan, hindi niya inaasahan na ang huli ay magiging malinaw sa kanya habang papunta sila sa destinasyon. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na malamang na nagpa siya si Heyuan na ipaalam ito sa kanya ng maaga para hindi siya maguluhan pagdating nila sa Royal City. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Heyuan na eksaktong intensyon ni Yang Kai na pumuslit sa kaibuturan ng teritoryo ng Black Ink Clan. Maayos ang takbo ng lahat, at kung walang nangyaring hindi inaasahan, pagkarating nila sa Royal City, irerekomenda ni Heyuan si Yang Kai na makibahagi sa proyektong pagpino ng warship. Sa panahong iyon, magiging madali para kay Yang Kai na mangalap ng impormasyon. Sa sinabi niya, may isang bagay na gumugulo sa kanya. Paano niya ibibigay ang impormasyong nakalap niya pabalik sa Yinyang Pass? Hindi dahil ang mga mula sa Yinyang Pass ay napabayan ang isyong ito, ngunit habang maaari siyang magpanggap na isang Black Ink disciple at pumuslit sa lugar na ito, ang pagpapadala ng impormasyon pabalik ay nanatiling isang mahirap na problema. Ang mga mula sa Yinyang Pass ay hindi lamang nalutas ang problemang ito. Sinabi lang nila kay Yang Kai na gumawa ng paraan para maipadala ang impormasyon sa kanila. Matagal nang pinag-isipan ni Yang Kai ang kanyang utak, ngunit hindi pa rin siya makabuo ng solusyon, at ngayon ay sumasakit ang ulo niya. Marshall Peak, Kabanata 5087. Ang Royal City. Makalipas ang ilang araw, naglilinang si Yang Kai nang maramdaman niyang medyo umuuga at bumibilis ang malaking barko. Kasunod nito, isang Black Ink Clansman ang narinig na sumisigaw mula sa deck. Humanda ka, malapit na tayong makarating sa Royal City. Inalis ni Yang Kai ang kanyang mga mapagkukunan at sumugod patungo sa deck. Habang nakatingin siya sa direksyon kung saan patungo ang malaking barko, isang dambuhalang universe fragment ang bumungad sa kanyang paningin. Ang teritoryo ni Heyuan ay isa ring malaking fragment ng universe, ngunit namutla ito kumpara sa nasa harapan niya. Ang fragment ng universe kung saan matatagpuan ang Royal City ay 10 beses na mas malaki kaysa sa teritoryo ni Heyuan. Nang makita ito, si Yang Kai ay namangha. Dapat pansinin na ang isang fragment ng universe ay karaniwang resulta ng paghiwa-hiwalay ng universe world. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa laki ng fragment ng universe na ito, maiisip ni Yang Kai kung gaano kalaki ang universe world noong ito ay buo. Ito ay maaaring orihinal na isang maunlad na mundo, ngunit ngayon, mayroon na lamang isang fragment ng universe na natitira, at ito ay nilamon ng makapal na Black Ink strength sa buong taon. Habang papalapit ang malaking barko, nakita ang isang napakalaking Black Ink nest. Sa kabila ng katotohanan na ang fragment ng universe ay natatakpan ng makakapal na Black Ink strength, hindi pa rin ito maitago ang napakagandang pugad. Sa pagtingin sa hindi maisip na malaking bagay, si Yang Kai ay nabigla. Sinabi sa kanya ni Zhao Gu ang tungkol sa iba't ibang grado ng Black Ink nests, kaya alam niya na ito ang dapat na Black Ink nest ng Royal Lord, na isang high-grade nest. Sa kabilang banda, ang kay Zhao Gu ay isa lamang low-grade Black Ink nest.
Sa kabila ng pagiging pinakamababang grado na Black Ink Nest, maaari itong makabuo ng higit sa 1,000 Black Ink Clansmen sa anumang partikular na oras hanggat sapat na mapagkukunan ang ibinigay dito. Ang Black Ink Nest ng Royal Lord sa harap nila ay ilang dosenang beses na mas malaki kaysa sa Black Ink Nest ni Zago. Nakaupo sa fragment ng universe, ang Black Ink Nest ay nagmukhang isang hindi malulutas na bundok. Dahil sa sapat na mapagkukunan, ang naturang Black Ink Nest ay walang alinlangan na makakagawa ng ilang libu-libong Black Ink Clansmen ng sabay-sabay. Ang Black Ink Nests ang pundasyon ng Black Ink Clan, at ito rin ang sentro ng buong Royal City. Dahil ang Black Ink Nest ang sentro, ang malawak na lugar na nakapalibot dito ay bumubuo sa Royal City. Bago pa man makalapit ang malaking barko sa Universe Fragment kung saan matatagpuan ang Royal City, nakita ni Yang Kai ang isang malakas na aura na sumusuri sa kanila. Ang tao ay malinaw na isang territory lord na responsable sa pagpapanatiling ligtas sa Royal City. Nakatayo lang si He Yuan sa busog habang inilalantad niya ang kanyang aura. Hindi nagtagal, ang ibang aura ay binawi habang na-verify ng tao ang pagkakakilanlan ni He Yuan. Nang hindi nangangailangan ng anumang mga tagubilin, ang malaking barko ay lumipad sa isang partikular na direksyon patungo sa Royal City. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang parisukat kung saan nakaangkla ang mahigit 100 barko na may iba't ibang laki. Lahat sila ay mas malaki kaysa sa mga barkong pag-aari ng mga tao. Gayunpaman, ang malalaking barkong ito ay tila ginawa ng mga human artifact refiner. Si Yang Kai ay isang medyo bihasang artifact refiner ngayon, kaya madali niyang maisip ito. Ang malalaking barkong ito ay partikular na ginawa para sa Black Ink Clan ng human artifact refiners. Kayong lahat, manatili dito. Makikipagkita ako sa Royal Lord ngayon. Sabi ni He Yuan sa kanyang mga subordinate at umalis na sa barko. Habang nakatayo sa kubyerta, si Yang Kai ay nataranta. Noong una ay naisip niya na si He Yuan ang magdadala sa kanya upang makita ang Royal Lord, kaya siya ay nag-aalala sa lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado kung ang Royal Lord ay may anumang espesyal na kasanayan na magbibigay daan sa kanya upang makita ang kanyang panlilinlang. Kung iyon ang kaso, mawawalan siya ng buhay bago makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, tila walang intensyon si He Yuan na dalhin siya upang makita ang Royal Lord. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na kahit na siya ay maituturing na isang kayamanan dahil siya ay isang Great Master Artifact Refiner, hindi pa rin siya sapat na mahalaga upang makita ng direkta ang Royal Lord. Inaasahan na hindi siya isasama ni He Yuan. Dahil hindi pa kailangang harapin ni Yang Kai ang Royal Lord, pinatahimik niya ang kanyang isip. Nagtungo si He Yuan sa higanteng Black Ink Nest, at hindi nagtagal ay nawala na siya sa paningin. Laminggaling si Yang Kai sa paligid at napagtanto na ang mga Black Ink Clansmen na nagtagkasama ang lahat ay may mga solemn na ekspresyon. Habang nakatayo, tinitigan nila ang Black Ink Nest sa magalang na paraan. Bukod sa kanila, ang Black Ink Clansmen na nananatili sa iba pang malalaking barko ay nasa katulad na estado. Tila pinarangalan lalo na ng Black Ink Clansmen ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Ayon kay Zago, ang Black Ink Nest sa Royal City ang pinagmulan ng lahat ng Black Ink Nest sa Yinyang Pass. Ang lahat ng Black Ink Nest ng Territory Lords ay pinarami mula sa isang ito, at ang maraming low-grade Black Ink Nests ay pinarami mula sa Territory Lord Black Ink Nests na iyon. Ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen ay ipinanganak mula sa Black Ink Nests na may iba't ibang ranggo. Karaniwan, ang Black Ink Nest sa Royal City ang pinagmulan ng kanilang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang nila ang partikular na Black Ink Nest na ito habang naririto sila. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mapaisip. Saan ang pinagmulan ng Royal Lord Black Ink Nests? Hindi malamang na lumitaw sila sa manipis na hangin. Tinanong ko si Zago tungkol dito, ngunit hindi niya nasagot ang tanong ko. Ang alam lang ni Zago ay ang Black Ink Nest ng Royal Lord ang pinakamataas na ranggo. Gayunpaman, hindi inakala ni Yang Kai na totoo iyon. Marahil ay may ilang mga lihim na kahit na marami sa mga Black Ink Clansmen ay hindi alam. Hindi tiyak kung gaano katagal ang pagpupulong ni He Yuan at ng Royal Lord, at dahil naiinip si Yang Kai, naisipan niyang mamasyal sa Royal City. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa lugar na ito, kaya nag-aalala siya na baka mag-imbite siya ng gulo. Kung tutusin, kitang-kita ang pagkakakilanlan niya bilang tao. Higit pa rito, naubos na niya ang lahat ng kanyang Black Ink coins. Kahit na siya ay nakatagpo ng anumang magagandang bagay, hindi siya magkakaroon ng pera upang bilhin ang mga ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang talikuran ang ideya. Kaya't siya ay nag-shuffle sa cabin at kinuha ang kanyang mga mapagkukunan upang magpatuloy sa paglilinang.
Nagpatuloy ito ng ilang araw. Sa wakas, dumating ang isang sandali na naramdaman niya ang pagbaba ng aura ni He Yuan sa deck, kaya dali-dali siyang lumabas ng cabin. Si He Yuan ay talagang nakatayo sa kubyerta. Gayunpaman, kahit na siya ay nag-iisa nang umalis siya sa barko, nang bumalik siya, may kasama siyang isa pang Black Ink Clansman. Ang Black Ink Clansman ay isang feudal lord, ngunit ang kanyang aura ay higit na sapat kaysa sa sinumang feudal lord na nakita ni Yang Kai dati. Magalang na binati ni Yang Kai si He Yuan. Master. Siya. Ang hindi pamilyar na Black Ink Clansman ay tumingin kay Yang Kai at sinuri siya. Sumagot si He Yuan. Oo, siya iyon. Tumango ang Black Ink Clansman. Kukunin ko siya rito, kung gayon. Sana ay kasing galing niya sa artifact refining gaya ng inilarawan mo sa kanya, Master He Yuan. Sinabi ni He Yuan. Bakit ako magsisinungaling sa Royal Lord? Pagkatapos, sumenyas siya kay Yang Kai. Yang Kai. Master. Humakbang pasulong si Yang Kai. Tulad ng isang senior sa kanya, sinabi ni He Yuan. Susundan mo siya. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo dati. Huwag mong sirain ang reputasyon ko habang nandito ka. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Huwag kang mag-alala, Master. Gagawin ko ang lahat para pagsilbihan ka. Ang isang nasisiyahang He Yuan ay tumango at tumingin sa feudal lord. Maaari mo na siyang alisin ngayon. Pagkatapos ay isinaaktibo ng Black Ink Clansman ang kanyang Black Ink Strength at nilamon nito si Yang Kai. Matapos maging ulap ng itim na fog, bumaril siya sa kalangitan. Hindi man lang siya nagpaalam kay He Yuan bago siya umalis. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni He Yuan. Kahit na siya ay isang territory lord, ang ibang tao ay isang personal na bantay ng Royal Lord. Walang alinlangan na siya ay mas mahina kaysa kay He Yuan ngayon, ngunit siya ay magiging pantay sa hinaharap. Naging maayos ang lahat. Sa simula, pagkatapos niyang matalo sa nakaraang labanan at mawala ang resource harvesting area sa humans ilang taon na ang nakalipas, si He Yuan ay dapat na parusahan. Gayunpaman, pagkatapos niyang irekomende si Yang Kai sa Royal Lord, hindi man lang siya pinagsabihan ng huli, tulad ng inaasahan niya. Binigyan lang siya ng Royal Lord ng babala at sinabihan ang personal na gwardya na pumunta sa lugar na ito kasama si He Yuan at kunin si Yang Kai. Dahil naayos na ang usapin, nagpa siya si He Yuan na umalis. Pagkatapos ay sinabi niya sa taong kumokontrol sa malaking barko na umalis at bumalik sa kanyang teritoryo. Samantala, si Yang Kai ay nilamon ng makapal na Black Ink Strength at kinaladkad kasama ng Black Ink Clansman sa bilis ng kidlat. Dahil sakop siya ng Black Ink Strength, mahirap para sa kanya na tukuyin ang eksaktong direksyon na kanilang tinatahak, kahit na mayroon siyang pangkalahatang ideya. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Yang Kai na sila ay talagang lumalayo sa fragment ng universe kung saan matatagpuan ang Royal City. Ito ang ikinagulat niya. Sinusubukan nilang gumawa ng warship, at ang gawaing ito ay hindi kayang gawin ng isang tao lamang, kaya dapat mayroong maraming human artifact refiner na natipon. Dahil ito ay isang mahalagang bagay, ang Black Ink Clan ay dapat na nag-set up ng isang ligtas na lugar upang magsagawa ng pananaliksik at mga eksperimento. Noong una ay naisip ni Yang Kai na ang ganoong lugar ay dapat nasa Royal City. Iyon din ang haka-haka ng mga mula sa Yinyang Pass. Kaya naman nagpa siya silang hayaan siyang maging Black Ink disciple ni He Yuan para makalipat siya sa Royal City at malayang makakalap ng impormasyon. Ngayon, tila ang lugar kung saan binuo ang warship ay wala sa Royal City. Ang paghahayag ay nagpasaya kay Yang Kai. Dahil ang sentro ng pagsasaliksik ay wala sa Royal City, nangangahulugan ito na hindi niya kailangang direktang harapin ang Royal Lord. Ito ay mabuting balita sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Lord ay masyadong makapangyarihan. Habang papunta sila sa kanilang destinasyon, nagtanong si Yang Kai. Saan tayo pupunta, Master? Ang Black Ink Clansman ay tila walang intensyon na sagutin ang kanyang tanong at walang imak na nagutos. Tumahimik ka, direktang itinikom ni Yang Kai ang kanyang bibig. Tila mahirap pakitunguhan ang feudal lord na ito, dahil kahit si He Yuan ay kailangang maging magalang sa kanya. Ito ay maliwanag na ang kanyang pagkakakilanlan ay espesyal. Kung si Yang Kai ay hinapi niya, wala siyang paraan para makaganti. Makalipas lamang ang isang oras, biglang huminto ang feudal lord at tumingin sa paligid, na parang may hinahanap. Iniskan ni Yang Kai ang paligid at hindi nagtagal ay nakakita ng anomalya sa isang lugar sa void. Bagamat hindi naiiba ang lugar na iyon sa paligid nito, may mahinang pagbabago-bago ng space principles. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Kung hindi siya nagkakamali, may portal doon. Hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ang lugar kung saan binuo ang warship ay wala sa Royal City.
Sa halip, ito ay nasa isang sealed world na aabutin ng 1 oras upang marating ng isang tao mula sa Royal City. Ito ay talagang isang magandang kaayusan. Gaya ng inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin-tingin ang feudal lord sa nakatagong portal. Kasunod nito, naglabas siya ng isang token at inilagay ang kanyang kapangyarihan dito bago nagsindi ng ilaw sa lugar na iyon. Isang ripple ang kumalat sa kawalan habang ang liwanag ay tumagos sa isang hadlang at nawala sa ibang mundo. Naramdaman ni Yang Kai ang pagkunot ng kanyang noo. Maliwanag sa kanya na ito ay nilikha ng tao. Ang mga taong nag-set up ng restriction dito at gumawa ng access token na ito ay talagang mga human cultivator. Matapos gawin ng feudal lord ang lahat ng iyon, matiyag ang naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang ripple ang kumalat sa kawalan nang bumukas ang portal sa sealed world. Kumbaga, may nagbukas nito sa loob. Nang sapat na ang portal, hinawakan ng feudal lord ang kwelyo ni Yang Kai at pumasok sa loob. Nagbago ang view sa paligid ni Yang Kai at napagtanto niyang nasa loob siya ngayon ng isang sealed world. Katulad ng sealed worlds na na-explore na dati, ang isang ito ay puno ng halaman. Ito ay maganda at nakakapreskong tulad ng isang araw ng tagsibol. Ang portal na humantong sa labas ng mundo ay nasa likod lamang niya. Gayunpaman, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang balat sa sandaling iyon. Hindi ito maaaring makatulong, dahil napagtanto niya na ilang dosenang aura ang nakalok sa kanya, ang isa sa mga ito ay partikular na mabangis. Martial Peak, Kabanata 5088. Wu Xinghe. Pagtingin ni Yang Kai, nakita ni Yang Kai na may isang lugar na parang kampo sa harapan niya kung saan nakatingin sa direksyon nila ang ilang dosenang Black Ink Clansmen. Ang nakatayo sa harapan ay may dalawang sungay sa kanyang noo at ang kanyang matipunong figure ay nagmukha sa kanya na parang isang uri ng 2 paa na ox demon. Ang ilang dosenang aura na iyon ay tila nagmula sa grupong ito. Nakapagtataka, karamihan sila ay mga feudal lords habang ang Black Ink Clansman na mukhang isang ox demon ay isang territory lord. Maraming makapangyarihang Black Ink Clansmen na nagbabantay sa portal nitong sealed world, at ang pinuno nila ay isang territory lord. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang pagsasaalang-alang ng Black Ink Clan sa lugar na ito. Ang feudal lord, na humantong kay Yang Kai sa lugar na ito, ay tumingin sa territory lord at kinuyam ang kanyang kamao. Master Mei Qiyong. Bahagyang tumango ang territory lord na nagngangalang Mei Qiyong. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Yang Kai, nalaman niya ang pagkakakilanlan ng huli. Nakahanap ng bagong artifact refiner. Sumagot ang feudal lord. Si Master He Yuan ang nakahanap sa kanya. He Yuan. Ngumuso si Mei Qiyong. Marahil ay may hinanakit siya kay He Yuan. Nakita ni Yang Kai ang isang bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mukha sa pagbanggit kay He Yuan. Ano ang kanyang grado? Sumagot ang feudal lord. Ayon kay Master He Yuan, isa siyang Great Master Artifact Refiner. Isang Great Master. Napakaswerte ni He Yuan. Nagulat si Mei Qiyong. Pagkatapos ng lahat, dahil ang planong ito ay sinimulan taon na ang nakalipas, ang lahat ng Black Ink disciples na nakakaalam ng kahit isa o dalawa tungkol sa artifact refining ay natipon dito. Mahirap makahanap ng Great Master Artifact Refiner sa labas ng mundo. Kahit na sa lugar na ito, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga Great Masters. Ipauubaya ko na siya sa iyo, Master Mei Qiyong. Kailangan ko pang bumalik at iulat ang bagay sa Royal Lord. Tumango si Mei Qiyong. Mabuti. Iwan mo na lang siya dito. Pwede ka nang bumalik ngayon. Ang feudal lord ay nagpatuloy sa pagsasabi. Nais ng Royal Lord na sabihin ko sa iyo at kay Master Qinglei na magsikap pa at tapusin ang gawaing ito sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, lumitaw si Mei Qiyong na inis. Hindi tulad ni Qinglei at maaari naming pabilisin ang proseso sa anumang paraan. Ang mga human artifact refiner ang siyang nagpapaunlad nito. Ang feudal lord ay walang imak na nagtanong. Gusto mo bang ipasa ko ang iyong mga salita sa Royal Lord, Master? Naramdaman ni Mei Qiyong na kumunat ang kanyang noo. Nakaramdam ng inis, sinabi niya. Si Qinglei at ako ay magsisikap na pangasiwaan sila. Sabihin mo sa Royal Lord na makatitiyak ka. Noon lamang yumoko ang feudal lord at lumipad patungo sa portal. Matapos isara ang portal, lumingon si Mei Qiyong kay Yang Kai at nginisyan. Medyo matapang ka. Umaasa ako na ang iyong mga kasanayan sa artifact refining ay kasing husay ng iyong katapangan. Napangiti si Yang Kai dahil hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano sa harap ng masungit na lalaking ito. Sumenya si Mei Qiyong sa isang subordinate at nagutos. Dalhin mo siya para makita si Qinglei. Oo.
Nang matanggap ang utos, direktang itinulak ng Feudal Lord ang kanyang Black Ink Strength at nilamon nito si Yang Kai bago lumipad papatungo sa Sealed World. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa isang malaking lambak kung saan may Grand Hall sa gitna ng pader ng bundok. Maraming Black Ink clansmen ang gumagalaw sa Grand Hall. Ang Feudal Lord ay lumingon at nagutos, sumama ka sa akin. Siya pagkatapos ay shuffled sa Grand Hall. Natural, walang pumihil sa kanya. Mahigpit siyang sinundan ni Yang Kai. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Grand Hall at nakarating sa isang open-air platform sa kabilang dulo. May isang magandang katawan na nakatayo sa entablado. Pagtingin sa ibaba mula sa posisyong ito, mababantayan ng isa ang buong lambak. Ang Feudal Lord, na nanguna kay Yang Kai sa lugar na ito, ay sumaludo sa magandang katawan. Master Qinglei. Nang hindi lumingon, nagtanong si Qinglei sa malalim na boses. Kakabukas lang ng portal ng Sealed World. Bagamat responsable siya sa pagbabantay sa lugar na ito, siya ay isang territory lord kung tutuusin. Tiyak na nadetect niya na kanina pa nabuksan ang portal. Magalang na sumagot ang Feudal Lord. Isang artifact refiner ang ipinadala mula sa Royal City. Lumingon si Qinglei at sinuri si Yang Kai bago tumanggo. Ano ang kanyang grado? Sinasabi na siya ay isang Great Master Artifact Refiner. Walang imot na sinabi ni Qinglei. Hindi masama. Ipaubaya mo siya sa akin. Oo, sagot ng Feudal Lord, pagkatapos ay umalis sa lugar na may paggalang. Tahimik na nakatayo doon si Yang Kai at hinintay si Qinglei na makausap siya. Gayunpaman, si Qinglei ay tila walang intensyon na magsabi ng anuman kay Yang Kai habang siya ay nanatiling hindi kumikibo. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang hinihintay ng ibang lalaki. Sa kabila nito, nalaman niya ang ilang mahalagang impormasyon hindi nagtagal pagkatapos niyang dumating sa Sealed World na ito. Walang alinlangan na lubos na pinahahalagahan ng Mugwang Royal Lord ang Sealed World na ito. Hindi lamang ito nangangailangan ng isang espesyal na token upang mabuksan ang portal, ngunit mayroon ding dalawang territory lords na nagbabantay sa lugar na ito. Ang isa sa kanila ay si Mei Qiong, na responsable sa pagbabantay sa portal, at ang isa pa ay si Qinglei. Walang ideya si Yang Kai kung gaano karaming mga feudal lord ang nasa lugar na ito, ngunit sigurado siyang marami sila. Ang bilang ng makapangyarihang Black Ink clansmen dito ay nagpakita kung gaano kaingat si Mugwang. Bagamat laging alam ni Yang Kai na ito ay isang mahirap na gawain, nakakaramdam pa rin siya ng pagkabigo sa sandaling ito. Maaari niyang baliwalain ang mga feudal lords, ngunit hindi madaling gumawa ng anuman nang hindi inaalerto ang territory lords. Habang sinusundan ni Yang Kai ang tingin ni Qinglei, nakita niya ang isang malaking warship na umaaligid sa gitna ng lambak ng bundok. Ang laki nitong warship ay katulad ng nakita niya sa Blue Sky Pass noon. Ito ay mas malaki kaysa sa isang tipikal na warship na pag-aari ng isang human squad, katulad ng laki ng isang warship na ginagamit ng isang batalyon. Ang hitsura ng warship ay kahanga-hanga. Dahil hindi makalapit si Yang Kai, hindi niya matiyak ang mga kakayahan ng warship na ito. Gayunpaman, 20 taon na ang nakalipas mula noong natuklasan ng mga mula sa Yin-Yang Pass ang unang prototype na Black Ink Clan warship, kaya ang mas bago ay dapat na napabuti ng kaunti. Sa sandaling ito, maraming human artifact refiner ang nagsama-sama sa lambak ng bundok na ito. Gayunpaman, hindi lahat ng artifact refiner ay may karapatang pinuhin ang ganitong uri ng warship. Karamihan sa mga artifact refiner ay maaaring baliwalain. Ang pinakamabigat na isyu para kay Yang Kai ay ang malaman kung sino ang artifact refiner na namamahala sa pagbuo ng warship. Sa pamamagitan lamang nito ay makakagawa siya ng solusyon. Biglang may tumama sa langit, na nakakuha ng atensyon ni Yang Kai. Habang nakatingin siya ng mabuti, napagtanto niya na ang tao ay isang tao, hindi isang Black Ink clansman. Ang tao ay isang matandang lalaki na nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, mukhang pagod siya, na parabang hindi siya nagpahinga sa trabaho ng mahabang panahon. Lumapit ang matandang lalaki kay Qinglei at sumaludo sa kanya. Anong problema, Master Qinglei? Sinulyapan siya ni Qinglei ng isang dispassionate na sulyap. Narito ang isang bagong artifact refiner. Tulungan siyang maghanap ng matitirahan. Noon napansin ng matandang lalaki si Yang Kai, na nasa likod ni Qinglei. Natuwa, at sumagot. Naiintindihan. Nang matapos ang kanyang mga salita, sinenyasan niya si Yang Kai. Sumama ka sa akin. Tumanggo si Yang Kai at lumipad patungo sa lambak ng bundok kasama ang matandang lalaki. Bago sila lumapag, ang matandang lalaki ay lumingon kay Yang Kai at nagtanong. Ano ang iyong pangalan? Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Yang Kai. Tumanggo ang matandang lalaki.
Kaya si little brother Yang. Napakalakas mo na sa murang edad. Mayroon kang magandang kinabukasan. Ako nga pala si Wu Xinghe. Wu Xinghe. Naging seryoso si Yang Kai nang marinig niya ang pangalang ito. Bago siya umalis sa Yinyang Pass, binigyan siya ni Tang Qiu ng listahan ng 100 tao na nawala sa larangan ng digmaan. Ang mga mula sa Yinyang Pass ay nag-isip na sila ay napinsala ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciples. Ang dosenang mga taong ito ay nag-aral ng artifact refining noon at nagpakita ng ilang talento para dito. Siyempre, kapag nawala sila, maaari lamang silang ituring na mga baguhan sa artifact refining. Gayunpaman, kung nahulog sila sa mga kamay ng Black Ink Clan at nagsimulang tumuon sa pag-aaral ng Tao of Artifact Refining, magkakaroon sila ng pagkakataong lumago. Ang mga mula sa Yinyang Pass ay nag-isip na ang taong namamahala sa pagbuo ng warship ay isa sa mga taong iyon. Sinabi ni Tang Qiu kay Yang Kai na bigyang pansin ang impormasyon tungkol sa mga tao sa listahan kapag dumating ang huli sa domain ng Black Ink Clan. Hindi inaasahan ni Yang Kai na hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa sealed world na ito, makikilala niya ang isa sa mga tao sa listahan. Maaaring ang taong ito ang namamahala sa pagbuo ng warship. Hindi sigurado si Yang Kai tungkol dito. Sa hitsura nito, kahit na hindi si Wu Xinghe ang pinakamahalagang tao sa proyektong ito, hindi siya magiging hamak. Kung hindi sana sinabi sa kanya ni Qing Lei na tulungan si Yang Kai na manirahan. Pinipigilan ang emosyon sa kanyang puso, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Kaya si Senior Wu, sumulyap si Wu Xinghe sa kanya at tumawa. Pareho tayong nasa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging senior. At saka, nasa Black Ink Clan tayo ngayon, kaya hindi na natin kailangang sumunod sa kaugalian ng mga tao. Sanay na si Yang Kai sa kaugalian ng mga tao, at kahit na siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, maaari lamang siyang ituring na isang sumisikat na bituin kumpara sa iba pang mas matandang veteranong 7th grade Masters. Nang marinig ang mga salita ni Wu Xinghe, tumigil si Yang Kai sa pagiging sobrang magalang at hinarap ang nakatatandang lalaki sa ibang paraan, sinabing, "Senior Brother Wu." Nakangiting sagot ni Wu Xinghe. "Ano ang iyong grado sa artifact refining?" Matapat na sumagot si Yang Kai. "Great Master. Saang larangan ka lalo na sanay?" "Sa personal, magaling ako sa pagpino ng mga offensive at defensive artifact. Maaari rin akong bumuo ng mga artifact na uri ng paglipad, ngunit mas matagal iyon." Nang marinig iyon, tumanggo si Wu Xinghe. "Kung ganoon, makikipagtulungan ka sa akin. Kailangan ko ng mas maraming tao sa tabi ko. Mula ngayon, guguluhin kita, Senior Brother Wu. Huwag kang mag-alala." Nang matapos silang magsalita, nakarating na sila sa ibaba ng lambak ng bundok. Tumingin sa ibaba si Yang Kai at nakita ang maraming artifact refiner na nagtatrabaho sa warship. Mayroon ding ilang mga feudal lord naglalakad na tila namamahala sa kanila. Diretso pinangunahan ni Wu Xinghe si Yang Kai sa gilid ng lambak ng bundok kung saan maraming bahay. Itinuro ni Wu Xinghe ang mga bahay na iyon at sinabing, "Dito tayo makapagpahinga at makapagtanim. Ang 3 bahay sa kaliwa ay walang laman, kaya maaari kang pumili ng isa sa mga ito." Bagamat itinuturing na mababa ang Black Ink Disciples sa Black Ink Clan, ang mga artifact refiner na tulad namin ay tinatrato ng maayos. Kung kailangan mo ng mga mapagkukunan upang linangin, maaari kang pumunta doon at kumuha ng ilan. Pagkatapos, itinuro niya ang bulwagan sa gilid. Hindi lamang mayroong mga materyales ng iba't ibang mga grado, ngunit mayroon ding maraming mga spirit pills. Para magamit natin sila. Namangha si Yang Kai. Mukhang lahat ay ibinigay para sa atin. Nakangiting sagot ni Wu Xinghe. Inihanda nila ang lahat para sa atin para mas makapagtrabaho pa tayo. Nangangailangan ito ng maraming enerhiya upang pinuhin ang mga artifact. Kung maibabalik natin ang ating sarili ng mabilis, maaari tayong maglagay ng higit na pagsisikap sa paggawa ng mga artifact. Alam iyon ng Black Ink Clan. Tumanggo si Yang Kai upang ipakita na naiintindihan niya ang sinasabi ng ibang lalaki. Ang Black Ink Clan ay maraming mapagkukunan na mahirap makuha sa panig ng tao. Sa lugar na ito, maaari kang makakuha ng isang set ng 7th grade na materyales mula sa Black Ink Clan upang linangin ng madali. Siyempre, maaari ka lang makakuha ng isang set sa isang pagkakataon, at makakakuha ka lamang ng isa pang set pagkatapos pinuhin ang mga mayroon ka.